Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 27. Ang presyong lalapit. Sa pribadong silid ni Don Ricardo, nakalatag ang mga mapa ng underground routes. Mga rutang may bagong marka ng pulang bilog. Tahimik na pumasok ang tatlong kalasag. Si Bato, may bahid ng alikabok sa balikat. Si Kidlat, may pasa sa gilid ng mata. Si Ulap, tahimik na nakatayo sa dulo. Ang tingin ay parang may binabalikan. Hindi ito basta operasyon, wika ni Bato. Mababa ang tinig. May naghihintay sa ilalim. May traps na nakaabang, dugtong ni Kidlat. Hindi random. Inihanda. Tumango si Ulap. May iisang tao roon. Si Severo. Hindi siya umatras dahil natalo. Umatras siya dahil tapos na ang gusto niyang makita. Nagkatinginan si Don Ricardo at Miguel. Kung ganun, wika ni Don Ricardo. Hindi na ito usapang ruta. Usapang isip na. Huminga ng malalim si Miguel. Kung handa ang kalaban, mas lalong kailangan nating piliin ang susunod na galaw. Sa katahimikan ng silid, isang katotohanan ang bamigat. Hindi lang sila hinahabol, sinusukat sila. Sa silid na halos walang ilaw, nakaupo si La Viuda sa harap ng mga monitor. Ang mga ruta ay unti-unting binubura at pinalalitan ng bago. Nakatayo si Severo Cruz sa gilid. Nakabalot ang kamay, ngunit tuwid ang tindig. Hindi natin sila tatalunan sa lakas, wika ni La Viuda. Kalmado ang tinig, mas maingay sila kapag sinugod. Kung gayon, sagot ni Severo, hihilahin natin sila sa katahimikan. Isang bagong ruta ang kumislap sa screen. Hindi papasok sa kulungan, kundi palayo rito. Ay lapit ang banta sa liwanag, utos ni La Viuda. Hindi sa loob ng kulungan. Sa mga puwang na akala nila ay ligtas. Bahagyang yumuko si Severo. May isa roong kumikilos ng mag-isa, wika niya. Mas madalas na masaktan ang mag-isa. Tahimik na sandali. Hindi pa natin bubuwagan ang anino, wika ni La Viuda. Susubukan muna natin siyang pag-alinlanganan. Kapag nag-alinlangan ang anino, lalapit ang liwanag sa maling direksyon. Sa pagdilim ng mga monitor, ang bitag ay hindi na naghihintay. Gumagalaw na ito. Tahimik ang pasilyo. Masyadong tahimik para sa isang lugar na dati may ingay. Huminto si Lucas sa ilalim ng ilaw. Walang yabag sa likod niya. Walang aninong kumikilos sa gilid. Ngunit may pakiramdam. Parang may mata sa pagitan ng mga pader. Tinapik niya ang earpiece. Walang boses. Hindi ito normal, naisip niya. Kapag tahimik ang paligid, may nag-aayos ng galaw. Isang anino ang dumaan sa salamin. Hindi malinaw kung tao o liwanag lang. Naglapat ang palad niya sa pader. Ramdam ang malamig na bato. Ramdam ang bigat ng sandali. Hindi kayo lalapit sa akin sa ingay, bulong niya. Sa katahimikan kayo darating. Sa dulo ng pasilyo, may pinto na bahagyang gumalaw. O baka ilusyon lang ng pagod. Huminga siya ng dahan-dahan. Alam niyang hindi siya hinahabol, sinusukat siya. At kapag sinusukat ka, may darating na presyo. Sa loob ng silid, ang oras ay parang hindi gumagalaw. Nakaupo si Althea sa gilid ng kama. Ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Parang pilit hinahawakan ang isang bagay na wala roon. Mas humigpit ang bantay sa labas. Mas damalang ang boses na naririnig. Mas naging mabigat ang katahimikan. Hindi nila ako sinasaktan, bulong niya sa sarili. Pero parang unti-unti nila akong kinukulong sa loob. Sumilip siya sa maliit na bintana. Hindi sapat para makita ang labas. Sapat lang para maalala na may liwanag sa kabila. Sa bulsa ng suot niya, may munting bagay na hawak-hawak niya. Isang pirasong alaala na hindi nila napansin. Hindi ito sandata, pero kapit. Pumikit si Althea. Sa bawat paghinga, parang may hinihila sa kanya palayo sa kung sino siya dati. At sa bawat katahimikan, mas nararamdaman niya ang tanong.
Hanggang kailan ako mananatiling liwanag? Sa loob ng ganitong dilim, sa pribadong silid, magkaharap sina Don Ricardo at Miguel. Ang mesa sa pagitan nila ay puno ng mga ruta at ulat. Kung patuloy nating ilalagay ang anino sa pinakagitna ng galaw, wika ni Don Ricardo, mas mapapansin siya ng mga matang naghihintay. Alam ko po, sagot ni Miguel, maingat ang bawat salita. Pero kung aalisin ninyo siya sa papel na yan, siya ang mawawala sa gitna ng apoy, ngunit hindi ang banta. Kailangan lang nating ilipat ang bigat ng depensa. Hindi ay lapit ang anak ko sa panganib. Tumahimik si Don Ricardo. Ikaw ang naglagay sa anak mo sa larong ito, dugtong niya, malamig ang tinig. At ako ang may pananagutan sa kaligtasan ng anak ko. Yumuko si Miguel. Nauunawaan ko, Don Ricardo. Hindi ito pakiusap, wika ng Don. Ito ay utos. Mananatili ang anino, hanggat hindi ko sinasabing umatras. Mahigpit na kinuyam ni Miguel ang kamao. Opo. Sa control room, nagpalit ang kulay ng isang ruta sa mapa. Hindi dahil may umatake, kundi dahil may nagbukas ng pinto na hindi dapat bumukas. Sandali, bulong ng isang operator. Hindi kasama sa schedule yan. Tumigil ang cursor sa isang gate. Na-check-in ang access. May tamang code, may tamang oras, pero maling tao. Pumasok ang supervisor. Mabilis ang tingin sa logs. Walang bridge, wika niya. Pero may near miss. May nagbukas at agad nagsara. Parang sinubak lang kung gagana. Sa gilid ng screen, isang pangalan ang dumaan. Hindi sapat para makilala ang may sala. Sapat para malaman na may kamay sa loob. Tahimik ang control room. Sa digmaan ng mga anino. Hindi lahat ng pag-atake ay may putok. Ang iba, pagsilip muna sa pintuan. Sa isang pasilyong walang kamera, huminto si Severo Cruz sa harap ng isang kahon ng kuryente. Hindi siya nagmamadali. Parang alam niyang may tumitingin. Kahit wala. Isang maliit na switch ang inangat niya. Hindi sapat para patayin ang ilaw. Sapat para umikot ang ruta ng bantay. Sa kabilang dulo ng gusali, may nagbukas na pinto. Isang pinto na hindi para sa pag-atake, kundi para sa paglapit. Hindi tao ang inilagay ni Severo sa puwang. Isang sitwasyon. Isang estudyanteng napalingon sa maling direksyon. Isang bantay na naantala ng segundo. Isang hakbang na kayang suluhin ng anino. O balewalain. Pipili ka ba ng katahimikan, bulong ni Severo sa dilim? O ng galaw na makikita? Sa loob ng gusali, ang mga ilaw ay bahagyang nag-flicker. Hindi sapat para mag-alarm. Sapat para subukan ang konsensya. At sa katahimikan ng mga pasilyo, may tanong na iniwan si Severo. Kapag may maliit na panganib, lalabas ba ang anino? O mananatili sa dilim? Sa kabilang dulo ng pasilyo, napansin ni Lucas ang maliit na pagkakamali. Isang bantay na nalihis ng ruta. Isang pintong bahagyang naiwan. Hindi ito pag-atake. Ito ay puwang. Isang estudyante ang napahinto. Mali ang dinaanan. Mali ang oras. Isang segundo lang ang pagitan ng katahimikan at kapahamakan. Lumapit si Lucas. Hindi tumakbo. Hindi rin sumigaw. Isang mabilis na hila sa bag. Dito ka dumaan, mahinang wika niya. Parang karaniwang paalala lang. Isang hakbang palayo sa pinto. Isang hakbang palayo sa panganib. Sa kabilang gilid ng salamin, may aninong gumalaw. Hindi para umatake, kundi para makita. Saglit na nagtagpo ang mga mata ni Lucas at ng refleksyon sa salamin. O baka guni-guni lang. Huminga siya ng dahan-dahan. Sa sandaling iyon, ang anino ay lumabas sa dilim. At may nakapansin. Sa likod ng pader, may boses na pamilyar. Huminto si Lucas. Ang hakbang ay naputol sa gitna. May tao ba riyan? Mahina ang tinig ni Althea mula sa kabilang silid. Hindi siya dapat sumagot. Hindi ngayon. Hindi sa ganitong sandali. Ngunit ang pangalan niya ay tila umakyat sa lalamunan. Pinilit niyang lunukan. May narinig lang ako, dugtong ni Althea. Parang kinakausap ang sarili. Parang may gumalaw. Sa pagitan ng dalawang pader.
Ang distansya ay ilang pulgada lang. Ngunit ang pagitan ng kanilang mundo ay mas malayo. Ipinatong ni Lucas ang palad sa dingding. Hindi para kumatok, kundi para manatiling nariyan. Baka guni-guni ko lang, bulong ni Althea. Sa likod ng pader, isang hinga ang napigilan, isang salitang hindi binigkas, at sa katahimikan, ang dalawang tinig ay halos nagtagpo. Ngunit ang mga anino ay nanatiling hiwalay. Sa silid na halos walang ilaw, isang mensahe ang dahan-daang umilo sa monitor ni Don Ricardo. Walang sender, walang marka, isang linya lang. Ang susunod na hakbang ay magiging personal. Nanlamig ang hangin sa silid. Sa kabilang linya, nakatingin si Miguel sa parehong mensahe. Ang mga mata ay hindi kumukurap. Hindi na ito laro ng ruta, wika ni Don Ricardo. Mababa ang tinig, may pinipili na silang lapitan. Sa ilalim ng lungsod, may pintong dahan-daang nagsara. Hindi para ikulong ang isang tao, kundi para ihanda ang susunod na pagpasok. At sa pagitan ng liwanag at dilim, may isang anino na unti-unting inilalapit, sa pinaka-personal na hangganan ng laban. Kung nagustuhan ninyo ang episode 27, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.